Harapan niya guys yung araw. Yung pintuan kasi namin guys nakabukas. Doon yun. Nakainom na yun ng medicine na isa para sa blood niya. So naghihintay na lang kami guys ng 10 minutes para makainom siya ulit ng vitamins niya. Ayan. Sa awa naman ng Diyos guys. Good news. As in wala na talaga siyang blood. Di na siya nagpupupo ng blood. As in, sana pinagpipray ko guys kasi babalik kami sa Huwebes sa doktor niya para malaman namin na wala na talaga yung blood parasite niya. Kasi naagapan talaga namin guys. Kawawa guys ang aso kapag inatake ng blood parasite. Kasi hindi siya makatayo, hindi siya makahinga. Yun yung effect sa katawan nila, yung hindi sila makatayo, hindi siya makahinga. Nagsusuka, nagpupupo, nagwiwiwi na lang sila guys. As in, nagkikinapos na ng hininga. Tapos, kailangan guys, nasa malamig kayong lugar kasi kapag hindi, walang kahangin-hangin sa bahay nyo. Matutuluyan talaga guys yung alaga nyo. Kaya nagapan ko si Misha, nadala ko agad sa vet. 24 hours na vet. Ang layo-layo pa sa amin, Batasan kami guys. From may SM North EDSA, dinaanan namin. Kaya ayun, ang layo-layo na pinuntahan namin. Pakasakay namin guys ng Grab, doon siya nag-respond, ginalaw niya yung ulo niya, sabi niya, sa kaya kami pupunta ng nanay ko? Bakit kaya kami nandito? Malamig yun. Kasi nagagalaw niya na guys yung katawan niya. Yung parang, mami, nanay ko, okay na ako, huwag na tayong pumunta, parang ganun sinasabi niya. Pero pagdating niya doon guys sa doktor, wala pa siyang blood, hindi pa siya nagpupupo ng blood. So sabi ng doktor, pagdating namin doon, i-confine na lang daw, kasi may blood parasite nga siya. So yun, kinonfine namin siya ng 2 araw. So 2 araw na yun guys, maghapon yung pangalawa, pangatlo, hindi na siya nagpupo ng blood, medyo may laman-laman na yung pupo niya. Pero inuwi ko na siya dito guys yung pangatlo niya kasi magagrabe kami guys sa bills kasi wala akong pera. Una sa lahat, kasambahay lang ang trabaho natin. Wala akong pangtustos dito. Wala na ibang pumasok sa isip ko guys. Isulit na si Misha sa may-ari. May-ari sa kanya. Yung talagang totoong owner niya. Yung amo ko guys. Sinusulit ko na talaga siya. Kasi sabi ko sa kanya, hindi ko siya matututukan. Hindi ko siya mabibigyan ng magandang, alam mo yun, naisip ko na ipaampon siya kay Mami Siyang, sa mga dog lover na alam ko na kaya supportan si Misha, kay Mami Siyang, saka kay, basta yung, mga nagbablog guys na mga dog nila, mga Shih Tzu, kaya nagpo-post ako noon na kung sino man po ang mag-ampon kay Misha. Aware naman po ako na ipaampon siya ngayon kasi nga po, maliit lang po yung sahod ko sa kakasambahay. So, kulang pa guys sa pamilya ko ng suporta. Tapos, ito nga nagkasakit to. Hindi ko na, alam mo yung baon ako sa utang, nangutang ko sa amo ko. So, sawa naman ng Diyos guys. Ayan siya. Magaling na siya. Hindi siya pumayat guys, as in hindi siya nawala ng gana ng pagkain. As in, kung may tawa-tawa kayo guys, abayan yung tawa-tawa. Ang tubig na alaga nyo, gawin yung tawa-tawa kasi doon siya naka-recover. Hindi siya doon nagpupo ng blood. As in, nawala yung pagpupo niya ng blood, nakatulong sa kanya ng malaki yun. Kaya, yun lang po yung gusto kong maano nyo na pwede nyo maibigay sa anak nyo. So, yun. Diba? Cute niya. So, yun lang guys. Wala lang. Gusto ko lang videohan si Misha nyo. Ayan o. Cute. Nagpapaaraw siya dun. So, maraming salamat. Good morning. Bye. Sana ipag-pray nyo pa rin na magaling na ang Masya at hindi na siya magka-blood parasite. So,
God bless and bye-bye. Thank you very much sa lahat ng followers ni Misha. Maraming salamat po sa lahat ng nag-follow, nag-like, nag-share ng aming video ng vlogger girl nyo. Ayan, maraming thank you sa lahat ng suporta nyo, sa pag-pray nyo kay Misha. Maraming thank you. At ayan, medyo okay na ang anak ko. Sana wala nang makita si Doc pagbalik namin sa Huwebes. So, yun lang guys. Update namin kayo kapag naka-check up na si Misha. Maraming salamat and good morning. Thank you, Lord. Amen. Bye!